Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito po ay seryoso dahil buhay ang pinag-uusapan. Dok, ano po ba ang mga pagkain na dapat iwasan para maalagaan ang aming kidneys? Heto na, aalamin natin ang 10 pagkain o grupo ng pagkain na unti-unting nagiging lason sa inyong kidneys, lalo na kung mayroon na kayong high blood, diabetes o pamilya na may sakit sa bato. Mabilis lamang po ito kaya panoorin niyo po hanggang dulo. Panguna sa ating listahan, ang tuyo, daing at iba pang inasnang pagkain. Kasama dito ang bagoong, itlog na maalat at iba pang binurong pagkain. Bahagi na ito ng ating panlasa, ngunit isipin po natin, paano ba ito ginagawa? Sa pamamagitan ng sandamakmak na asin para hindi mabulok. Ang payo ko, kung kayo ay may high blood o diabetes, ang dalawang pangunahing sanhi ng sakit sa bato, ito po ay dapat nang tanggalin sa inyong regular na diet. Ang sobrang asin ay direktang nagpapataas ng presyo ng dugo sa loob ng mga maliliit na filter ng ating kidneys na siyang sumisira sa mga ito sa katagalan. Kung hindi maiwasan, katiting na piraso lang po. Pangalawa, yung mga pagkaing high potassium. Kung may CKD ka na, ito po ay isang napaka-importanting babala. Ito ay para sa inyo na mayroon ng existing na chronic kidney disease o CKD. Ang mga pagkain na itinuturing nating healthy tulad ng saging, abukado, durian, patatas, kamatis at kalabasa ay bigla nagiging delikado. Ang payo ko, bakit? Pag mahina na ang kidneys, hindi na nito kayang ilabas ang sobrang potassium. Ang pag-iipon nito sa dugo ay napakadelikado sa puso at maaring maging sanhi ng biglaang paghinto nito. Kaya't kung mayroon na kayong diagnosis ng CKD, kailangan ninyong kausapin ang inyong doktor o dietitian tungkol sa inyong potassium limit. Ito ang patunay na hindi porket natural o healthy ang isang pagkain ay pwede na ito sa lahat. Pangatlo, mga puti na pagkain. White bread, white rice. Yung pandesal at sliced bread natin sa umaga. Ang mga ito ay refined carbohydrates. Mabilis maging asukal, halos walang fiber. Ang payo ko, ang sobrang asukal sa dugo ay direktang sumisira sa mga maliliit na filter sa ating kidneys. Isipin nyo na lang na parang kinakalawang yung mga maliliit na salaan dahil sa asukal. Palitan ng puting tinapay ng whole wheat bread. Bawasan ng kanin. At kung kaya, lumipat sa brown rice o adlay. Malaking tulong na yan para protektahan ang inyong mga bato mula sa diabetes. Pang-apat, ang pag-abuso sa mga pain relievers. NSAID. Ito po ay hindi pagkain pero ito po ay legal na lason sa kidney kung inaabuso. Yung mga gamot na NSAID tulad ng ibuprofen, naproxen, mefenamic acid, pag ininom mo ito ng walang reseta, araw-araw at pangmatagalan, direktang sinisira at pinapatay nito ang cell sa iyong kidneys. Ang payo ko, wag na wag mag-self-medicate. Kung masakit ang katawan, alamin ang sanhi. Huwag umasa sa pain reliever bilang candy. Ito po ay isa sa mga pangunahing sanhi ng acute kidney injury na nagiging dahilan ng biglaang pagdialysis. Panglima, mga matingkad na kulay na soft drinks at iced tea. Inumin lang naman yan eh. Yan ang maling akala na nakakasira ng bato. Ang mga inuming ito, lalo na yung kulay itim o dark-colored colas, ay puno ng phosphoric acid at phosphorus additives. Ang payo ko, ang phosphorus na idinadagdag sa mga inuming ito ay halos 100% na naa-absorb ng katawan. Pag mahina na ang kidneys, hindi nito mailabas ang sobrang phosphorus na siyang humihila ng calcium mula sa inyong mga buto. Ito ang dahilan kung bakit ang may sakit sa bato ay may sakit din sa buto. Itigil na po ang pag-inom nito. Tubig po ang pinaka-healthy. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim, ang mga pagkaing dilata o canned goods. Hindi lang naman karne kundi pati na rin yung mga dilatang isda, tuna, sardinas, dilatang sopas at dilatang gulay na beans, mais. Napakadali nitong ihanda pero may kapalit ang convenience na yan. Ang problema, hindi yung pagkain mismo,
kundi yung sobrang dami ng sodium o asin na nasa sabaw nito para tumagal ito sa lata ng maraming taon. Basahin nyo ang label, pakiusap, ugaliin yung hanapin yung may nakasulat na no salt added or low sodium. Kung ordinaryong delata ang nabili nyo, may diskarte. Buksan at hugasan ang laman tulad ng beans o mais sa baba ng umaalog na tubig. Mababawasan nito ang alat ng hanggang 40%. Pang-7, instant noodles. Ito na ang hari ng alat at best friend natin pag nagtitipid. Yung isang pakete, isang upuan lang. Pero alam nyo ba kung anong ginagawa niyan sa loob ng katawan nyo? Yung isang maliit na pakete ng seasoning niyan ay katumbas na ng sodium na kailangan mo sa buong araw o minsan higit pa. Halos walang dalang nutrisyon, puro alat, MSG at arena na nagiging asukal. Ang regular na pagkain nito ay parang direktang pagparurusa at pag-overload sa inyong mga bato. Huwag niyong isipin na okay lang dahil may sabaw. Ang sabaw na yan ang pinaka-concentrated sa lahat ng alat. Pang-8, yung sobra-sobrang karne. Yung mga unlimited samgyupsal, steak o yung mga handaan na puro karne. Ang sobrang pagkain ng protina mula sa hayop, lalo na ang red meat, ay naglalagay ng sobrang burden o bigat sa trabaho ng ating kidneys. Ang pagproseso ng protina ay nag-iiwan ng maraming dumi o metabolic waste na kailangang i-filter ng kidneys. Ang payo ko, moderasyon po ang susi. Ang kailangan lang ng ating katawan ay protina na kasing laki ng isang palad sa bawat kainan. Ibalanse ang diet. Sa isang plato, dapat kalahati ay gulay, isang kartad ay kanin or carbs, at isang kartad lang ang protina. Pang-9, mga dairy products na full cream. Kasama dito yung full cream na gatas, keso na matataba at maaalat at ice cream. Masarap pero kailangan ng pag-iingat. Ang payo ko, ang mga ito ay mataas sa saturated fat, sodium sa keso at phosphorus. Para sa mga may sakit sa bato, ang sobrang phosphorus ay kalaban dahil hindi na nila ito mailabas ng maayos. Ang alternatibo, pumili ng low-fat na gatas. Para sa calcium, mayroon din yan sa mga gulay tulad ng malunggay at pechay. At ang pang-10, ang mga processed meats. Kasama dito yung mga paborito nating pang-almusal at merienda, hotdog, longganisa, tocino, bacon, ham at corned beef. Akala natin basta karne, protina yan. Pero hindi po. Ang payo ko, ito po ay triple danger. Una, sodium. Para mapreserba, tad-tad ito ng asin na kalaban ng high blood. Pangalawa, phosphorus additives. Ginagamit na pangpreserba at pampasarap. Ang phosphorus na ito ay artipisyal at mas madaling maabsorb ng katawan. At pangatlo, preservatives tulad ng nitrates. Ito ay pagkaing puno ng kemikal. Ituring ninyo itong emergency food lang, hindi pang araw-araw na ulam. Ang pag-alaga sa ating kidneys ay simple lang. Bawasan ng alat, asukal at mga pagkaing processed. Uminom ng maraming tubig. Ang mga simpleng gawin na ito ang magliligtas sa atin mula sa habang buhay na pagdialysis. Maraming salamat po at God bless.